Nahuli ka na ba ng pulis habang nagmumotor? Sinabihan kang one-way daw ang kalsada? Simpleng traffic violation lang, pero sa halip na bigyan ka ng ticket, dinakma, tinutukan ng baril at kinapkapan ka sa gitna ng kalsada. Pwede ba nilang gawin iyon? Ayon sa Supreme Court, hindi. At ito ang totoong kwento ng isang lalaking halos magdusa ng 10 taon sa kulungan dahil lang sa isang maling liko. Ang kasong ito ay mula sa Supreme Court of the Philippines, Ridon versus People of the Philippines, December 2023. August 2, 2013, 3:30 a.m. Sa Barangay Comembo, Makati City. Isang tahimik na lugar sa loob ng isang maunlad na lungsod. Si Angelito Ridon ay sakay ng kanyang motorsiklo. Pauwi siya galing sa Pateros kung saan bumili siya ng balot. Tahimik ang gabi. Walang gulo, walang away. Isang ordinaryong lalaki sa isang ordinaryong gabi. Habang nagmamaneho sa Macopa Street, pumasok si Angelito sa isang one-way street. Simpleng pagkakamali sa daan. Walang nasaktan, walang nasira. Sino sa atin ang hindi nakaranas ng ganito kahit minsan? Pero may nakamasid. Isang police mobile car ang nakaparada sa malapit, sakay sina PO3 Limbawan at PO3 Pasis, kasama ang isang bantay bayan na si Buesa. Sumenya sila kay Angelito na huminto. Pero hindi huminto si Angelito. Nag-U-turn siya at nagmaneho patungong Lanzones Street. Bakit? Baka ayaw niyang mahuli sa traffic. Baka takot siya. Hindi natin alam. Pero ang alam natin, ang ginawa niya ay tumakbo mula sa isang traffic violation, hindi mula sa isang krimen. Hinabol siya ng mga pulis at ng bantay bayan. Sa Lanzones Street, naabutan nila si Angelito at ayon sa kanila, nahulog siya mula sa kanyang motorsiklo. Nang tumayo si Angelito ayon kay PO3 Limbawan, kumilo siya na parang may bubunutin sa kanyang tagiliran. Walang nakitang mga pulis kung ano iyon. Walang umbok, walang hugis ng baril, walang kahit ano. Pero agad siyang sinunggaban ng bantay bayan habang ang mga pulis ay bumunot ng kanilang baril at tinutukan siya. Kinapkapan si Angelito at doon nakuha sa kanya ang isang .38 caliber revolver na walang serial number, may 6 live ammunitions. Inaresto siya agad, dinala sa presinto. Kinasuhan ng illegal possession of firearm and ammunition sa ilalim ng Republic Act 10591. Ang isang simpleng maling liko sa kalsada ay naging criminal case na pwedeng magpakulong sa kanya ng hanggang 10 taon. Pero dito ang susi na dapat nating pansinin. Ang tanging dahilan kung bakit hinabol si Angelito ay dahil sa traffic violation, ang pagpasok sa one-way street. At ayon sa batas, ang traffic violation ay hindi basehan ng pag-aresto. Ang penalty nito ay fine at confiscation ng license, hindi imprisonment. Ibig sabihin, kung hindi ka pwedeng ikulong sa violation na iyon, hindi ka rin pwedeng arestuhin. At kung walang lehitimong arrest, walang lehitimong search. Pero iba ang kwento ni Angelito. Ayon sa kanya, hindi siya nahulog sa motorsiklo. At nang dinala siya sa presinto, sinuntok siya sa tiyan ng isang pulis. Pinatawag ni Angelito ang kanyang live-in partner na si Olive. Nang dumating si Olive sa presinto, sinabihan siya di umano ng mga pulis, 15,000 pesos ang kailangan para makalaya si Angelito. Umuwi si Olive pero wala siyang perang malikom. Nang bumalik siya, sinabi ng pulis na dadalhin na lang si Angelito sa CIDG sa Ayala Avenue. Doon ipinakita kay Olive ang baril na di umano ay nakuha kay Angelito. Hindi nagsampa ng kaso si Olive laban sa mga pulis. Bakit? Dahil takot siya. At iyon ang realidad ng maraming Pilipino. Kahit alam mong mali ang ginawa ng pulis sa iyo, natatakot kang lumaban. Dahil sino ka lang? Ordinaryong tao ka lang. Paano mo lalabanan ang may badge at baril? January 2018. Nagdesisyon ang Regional Trial Court ng Makati. Guilty si Angelito. 8 to 10 years imprisonment ang hatol. Ayon sa judge, mas kapani-paniwala ang testimonya ng mga pulis kesa sa depensa ni Angelito.
Umapila si Angelito sa Court of Appeals. October 2019, talo ulit. Ayon sa Court of Appeals, legitimate daw ang warrantless search dahil nahuli si Angelito sa akto ng paglabag at tumakas pa. 2 courts na, 2 guilty verdicts. Para kay Angelito, mukhang wala ng pag-asa. Pero hindi sumuko si Angelito. Dinala niya ang kaso sa Supreme Court of the Philippines. At dito, isa-isang binasag ng highest court ng bansa ang mga argumento na ginamit ng 2 lower courts para i-convict siya. Una, sinabi ng Supreme Court ng traffic violation ay hindi basehan ng arrest. Ang pagpasok sa one-way street ay may penalty na fine at confiscation ng license, hindi imprisonment. Kaya kahit totoo na lumabag si Angelito, hindi siya pwedeng arestuhin dahil dito. Walang valid arrest, walang valid search. Simple lang ang logic. Pangalawa, ang pagtakas ni Angelito ay hindi patunay na may itinatagong siyang krimen. Sinabi ng Supreme Court na normal lang na ayaw mahuli ng isang motorista sa traffic violation dahil makukuha ang license niya. Ang pagtakbo mula sa traffic enforcer ay hindi krimen. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, sinuri ng Supreme Court ang mismong testimonya ng mga pulis. Aminado si PO3 Limbawan na hindi niya nakita kung ano ang bubunutin ni Angelito. Walang nakitang umbok sa katawan, walang hugis ng baril na napansin, at ang bantay bayan mismo aminado rin na hindi niya nakita kung ano ang hinuhugot ni Angelito mula sa kanyang bewang. Walang concrete evidence, puro assumptions. Kaya ano ang konklusyon ng Supreme Court? Ang desisyon ng mga pulis na kapkapan si Angelito ay base lamang sa kutob, hindi sa reasonable suspicion. At ang kutob ng pulis, gaano man siya ka-experienced, ay hindi sapat na basehan para yurakan ang constitutional rights ng sinumang Pilipino. Ang hatol, acquitted. Pinawalang sala si Angelito Ridon. At ang .38 caliber revolver ay hindi tinanggap bilang evidence dahil produkto ito ng illegal search. Binaligtad ng Supreme Court ang decisions ng Court of Appeals at Regional Trial Court. Parehong mali, parehong overturned. December 6, 2023. 10 years matapos ang gabing iyon sa Makati City, pinalaya si Angelito Ridon. Hindi dahil may connections siya, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil may batas na nagpoprotekta sa kanya. At kahit 2 courts ang nagsabing guilty siya, hindi siya tumigil sa paglaban. At sa huli, ang batas ang nanalo. Kaya ano ang mga karapatan mo na dapat mong tandaan? Number 1, ang traffic violation ay hindi basehan ng arrest. Kung nahuli ka sa maling liko, walang helmet, counterflow o overspeeding, ang pulis ay pwede lang mag-issue ng ticket at kunin ang license mo. Hindi kanya pwedeng arestuhin at halughugin. Number 2, walang valid arrest, walang valid search. Hindi ka muna pwedeng kapkapan pagkatapos ay aarestuhin. Dapat valid muna ang arrest bago ang search. Kung baliktad ang proseso, lahat ng evidence na nakuha sa iyo ay walang silbi sa korte. Number 3, ang pagtakbo mula sa pulis dahil sa traffic violation ay hindi automatic na patunay ng krimen. Hindi ito sapat para dakpin ka o kapkapan ka. Number 4, kung nilabag ang karapatan mo, lumapit sa Public Attorney's Office. Libre ang serbisyo. PAO Hotline 02-8929-9436. Ikaw, may ganito ka na bang experience? Nahuli ka ng pulis sa traffic tapos bigla kang hinalughog o hiningan ng pera? Ikwento mo sa comments at ishare mo itong video sa mga kakilala mong rider o driver. Baka ito ang pinaka-importanting video na mapapanood nila. Kung gusto mong malaman ang mga karapatan mo na hindi mo alam, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Hindi ako abogado. Researcher lang ako ng mga desisyon ng Supreme Court. Ang video na ito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng tulong, kumonsulta sa abogado o sa PAO. Libre ang serbisyo. Hanggang sa susunod na kaso.